po. Good morning po sa ating lahat. God is good. Grabe naman, God is good. And all the time. Sige po, before we start, pwede po tayong mag-form ng circle o 4 o 3 tao. Mag-pray po tayo sabay-sabay bago po tayo magsimula. God bless everyone. Yan, hallelujah, purihin ang Panginoong Diyos. At sa patuloy nating pagsamba ngayong umaga at sabay-sabay nating pagdalangin sa Panginoong Diyos. Siguro bigyan natin malakas na palakpak ng Panginoong Diyos. Pwede ba before we start, pwede ba tayong kamayin natin yung bawat isa? Sige po, kamayin po yung katabi nyo ngayon. Pakisabi po, mahal ka ng Panginoon. Pakideclare yung may pag-ibig sa puso, mahal ka ng Panginoon. Amen. And syempre, pwede po bang imbitahan din lahat na lumapit muna konti sa unahan? No, sayang naman po yung mga seats natin. No, sulitin po natin at huwag natin ma-miss out yung presence ni Lord, yung move niya today, and today magiging motivated ka kasi kasama mong Panginoon. Amen po ba? Amen. And before we start, let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Panginoon, for this day, Panginoong Diyos, sa iyong grasya, Panginoon, sa iyong kapatawaran, at sa iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, dalangin po namin na ikaw po ang siyang manguna, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Ihanda niyo po ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, nang sa gayon ma-receive namin ng sobra, Panginoon, ang iyong pagmamahal, Lord. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And everybody shout, Amen and Amen. Sabay-sabay tayo magsasaya sa Panginoong Diyos. Di pala po mga kami mo para sa Panginoon. Come on. Can you smile today sa Panginoong Diyos? Hallelujah. Enjoy the presence of God inside this house. Sabay-sabay tayong umawit sa Panginoong Diyos na buhay. Dakilang biyaya. Hallelujah. Kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Tayong lahat ay pinatawad ng Panginoon. Declare! Pinagpala ng lubusan. Hindi tayo titigil today sa anumang pagsubok. Sabay-sabay tayong umawit. Come on! Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, ikaw ay dakila. Jesus, dakila kang totoo. Sabay-sabay ikaw ay mga kamay. Ay magsasayap, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay Magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay sisigaw na. Hey, hey! Hey, hey! For the last time, come on. Hey, hey! Isa pa nating awitan ng Diyos. Dakilang biyaya, kami pinalaya, nasa bihag ng kasalanan. Claim it today, pinatawad ka ng Panginoong Diyos. Pinagkawan, pinagpala ng lubusan. Hindi mapipigil ang puso mo ngayon na purihin ang Diyos. Sabay-sabay natin sabihin, come on. Hindi mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, ikaw ay dakila. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya sa Panginoon. Come on. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming
nagsasaya sa Panginoon. Sabay-sabay tayo, Church of God! Ang lahat ay masasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming maganda. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya sa Panginoon. Ang lahat ay magkasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming maganda. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay sumigaw na. Hey, hey! Hey, hey! Tayong lahat ay magdiriwang dahil na-receive natin ang kamatawaran ng Panginoon. Come on! Nagdiriwang ka, oh Diyos, walang Come on, put your hands up katulad today. ka. Oh, manunubos ko, mahal Come on, kita. i-celebrate mo yung kapatid. Isayaw mo yan sa Panginoon. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Come on, may sasagot pa yung Panginoon. Manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Sumakisayaw sa Panginoon. Come on! Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal Come on, kita. declare it today! Pinagdiriwang ka. Isa mo pang sabihin sa Panginoon. Come on! Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Hallelujah! Pinagdiriwang ka. Kaya naman sabay-sabay tayo sumigaw. Come on! Pinagdiriwang ka, oh Come on! Diyos, walang katulad talaga. Yes, God! Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Sabay-sabay! Pinagdiriwang ka. Hallelujah! Come on, celebrate the goodness of God today! Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang Panginoong Diyos. Come on, sabay-sabay! Pinagdiriwang ka. Oh, Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang Sa huling sandali, come on! Pinagdiriwang ka, Panginoon! Pinagdiriwang ka. Oh, Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka! Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Yaya ng iyong kahabagan, pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Yaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Pinagdiriwang ka. Come on, isang malakas sa palakpak sa Diyos na buhay today. Pwede ba pakisabi sa katabi mo, kumusta? Yung galing sa puso, kumusta? Diba, sobrang haba ng week na ito. No, marahil nakakaramdam ka rin ng bigat bago ka magpunta rito. But remember, kahit na mabigat ang pinagdadaanan natin, kasama mo ang Panginoong Diyos. Nagawa mo pa rin makapunta rito ayon sa grasya ng Panginoong Diyos. Patuloy kang humihinga at patuloy kang nakakapunta sa kanyang tahanan. Kaya naman karapat dapat na bigyan natin siyang
kapurihan sa kanyang kabutihan sa atin. Pwede bang isipin mo kung kailan naging mabuti sa iyo ang Panginoong Diyos? Pwedeng this week o last week pa yan. O baka last year na encounter mo ang kabutihan ng Panginoon. Dahil nag-uumapaw ang pag-ibig ng Panginoon ever since just for you. Yan naman sinasabi sa kanyang salita sa Efeso 2:4-5. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Kaya kanina pa ulit-ulit yung sinasabi, meron kang dahilan para mag-celebrate today. Hindi lang today, even though you're experiencing circumstances or problems sa buhay mo. Remember, magkulang man tayo pero ang Diyos hindi kailanman limitado. Kasi nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kaya let's continue to worship His name right now. Pwede mo siyang kausapin at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, nararapat na purihin ng iyong pangalan. Sa buong pagkatao ko, Lord, mula ulo hanggang paa, Panginoon. Deserve mo ang kapurihang ito, Panginoong Diyos. Even though we are so undeserving, but the Lord is faithful, still faithful to you. Come and receive the presence of God today. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Oh, Ikaw ay dakila, Panginoong Diyos, sa iyong pag-ibig. Pero ibabalik namin, Panginoon, ang kapurihan na para sa iyong pangalan, Panginoong Diyos. Hallelujah. Kailanman hindi ka nagbabago. Come on, receive it today. Hallelujah. Hiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, Panginoon, ay totoo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinaw. Ikaw ay nararapat, Panginoong Diyos, sabay-sabay umawit. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Gusto mo bang sabihin sa Panginoon, Panginoon, karapat-dapat ka. Dapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y, come on, declare it. Magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ama naming dakila, ikaw ay karapat-dapat at bigyan ng kapurihan. Kaya naman today, itataas mo ang iyong hallelujah sa Panginoong Diyos. Hallelujah na kalakip ay panalangin
pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Tataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami iyong nilikha, Panginoon. Ang iyong nilikha, iluluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat isa ay magsasabi, bawat labi ay mapupuri. Jesus, dakila ka. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa akin. Kamanitaas mo yung kamay mo. Tataas ang aking tinig. Itatangkad sa buhay ko. Dahil ikaw ang Diyos. Inipas at kalamitan. Ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y bakit ikaw ang Diyos. Inipas at kalangitan. Ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Alay sa'yo, Panginoon. Lahat ng papuri, paluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Panginoon, ang aming puso ay sa'yo. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, paluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Panginoon, ang aming puso ay sa'yo. Ang aming buhay, Panginoon. Ay sa iyong pangalan, Panginoon. Sa huling sandali, isang mataas na papuri sa Panginoon. Lahat ng papuri, paluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Come on, surrender it. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Come on, surrender it sa Panginoon. Ipalakpak mo yan sa Diyos. Hallelujah, O God. Aming Diyos,
Diyos na dakila sa lahat, salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagpapatawad, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, sa buhay na patuloy mong ibinibigay sa iyong mga anak, Panginoong Diyos. And today, Lord, is an evident of new life, new hope, Panginoon, na galing sa iyo. At panibagong simula, Panginoon, tungo sa iyong pangalan, Panginoong Diyos. Ama naming dakila, ihanda niyo po kami sa mensaheng nais mong sabihin sa amin, Panginoon. Lord, i-bless niyo po, Panginoong Diyos, ang magdadala ng iyong mensahe, Panginoon. Lord, allow your people to receive, Lord, your word, Panginoon. Your encouragement, Panginoong Diyos. At the same time, Lord, panibagong buhay at binagong buhay, Panginoon, dahil sa iyo. Kaya naman, Panginoong Diyos, ang lahat ng papuri at pagpapasalamat, Panginoon, sa iyong pangalan ay sa iyo lamang ibibigay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless everyone. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far
I can hardly think as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're good. You are. What's up, Church of God, Imus? Ayan. Happy morning to everyone. I would like to introduce myself. My name is Alex. And I am Althea, and we are from Youth Empowered Imus. Ayun. So, before we announce something, no, meron ba mga kabataan dito? Raise your hand. Raise your hand. How about mga kakilala, kamag-anak, kaibigan, na kabataan? Bro, praise God. Praise Yan, God. grabe. Ang dami. Kaya naman, to all the youth out there, we are inviting you to our Youth Fellowship. Youth Fellowship. Ano ba to, Ate Thea? Tuwing kailan ba itong Youth Fellowship? Ayan, meron tayong Youth Watch every Saturday at 2:30 p.m. right here at Church of God, Imus. Yes. Oh, Church of God Imus. So, nakakatuwa talaga maka-attend ng Youth Fellowship as kabataang Kristiyano, no? Natutuwang magpuri sa Panginoon kasama ang kapwa kabataan. Pero, Ate Thea, parang may ganap ata for this month, no? Ano bang nasa likod natin? Yes, itong nasa screen natin ay isa lang namang malaking event para sa ating Youth Anniversary with the team All In! Masabi nga sa katabi mo, all in! Isang malakas na all in! Yun, grabe. All in na saya, all in na tuwa para sa Panginoon. At kailan ba tong anniversary natin? Yes, magaganap itong anniversary natin this upcoming June 28, 2025 at 1 p.m. dito mismo sa ating sanctuary. Kaya, don't forget to invite your friends dahil marami tayong kailangang abangan for this celebration. Yes, and praise God, no, last Saturday Yes. of the month. And if you're interested to come to our youth anniversary, I would like to invite you all to our registration booth after the service. You can fill up the forms, and we would love to see you there. So, Wait lang, Ate Alex. Ano bang meron sa t-shirt natin ngayon? yun nga para sasabihin ko nga sana, naka-pink tayo, no? Pati yung likod, no? May magandang tatak. Itong t-shirt kasi namin is our annual anniversary shirt. So, different year, different anniversary, different theme then as well. So, paano pa maka-order na tong t-shirt? Yes, if you are interested, this t-shirt will be available for pre-order next week and all sizes are available. Yes. So, yun lamang po. See you, Youth Empowered Imus. God bless everyone and happy Father's Day po. Good morning! Wow, praise the Lord. Hallelujah. Kumusta na kayo mga kapatid? Are you blessed? Praise God. Amen. Dapat alive na alive, umagang umaga. Ano po? Mukhang puyat kayo sa magdamag. Kayo ba'y puyat? Hindi naman, ano po? Ayan. Namiss ko kayo mga kapatid. It's been a year. Isang taon din bago nakapagbakasyon. So salamat sa Panginoon for giving me the opportunity na muli ay, thank you po, makapagpahayag ng salita ng Diyos. Ano po ang meron ngayong araw na ito? Ayan, kaya lahat ng mga katabi ninyo, mga tatay na nandito, ay batiin natin ng
Happy Father's Day. Maging nasa online. Happy Father's Day. Okay. So, bago po tayo tumungo sa mensahe ng Panginoong Diyos sa araw na ito, ay meron akong babasahin sa inyo. Ito isang sulat ng isang anak. Anak na babae para sa kanyang father. Ito ay English, kinuha ko ito sa McGraw-Hill book. Okay. Sabi dito, one morning, my father didn't get up and go to work. He went to the hospital and died the next day. I hadn't thought that much about him before. He was just someone who left and came home and seemed glad to see everyone at night. He opened a jar of pickles when no one else could. He was the only one in the house who wasn't afraid to go into the basement by himself. He cut himself shaving, but no one kissed it or got excited about it. It was understood that when it rained, he got the car and brought it around to the door. When anyone was sick, he went out to get the prescription filled. He took lots of pictures, but he was never in them. Whenever I played house, the mother doll had a lot to do. I never knew what to do with a daddy doll, so I had him say, I'm going off to work now, and threw him under the bed. The funeral was in our living room, and a lot of people came and brought all kinds of good food and cakes. We had never had so much company before. I went to my room and felt under the bed for the daddy doll. When I found him, I dusted him. Napuno na kasi ng alikabok. I dusted him off and put him on my bed. He never did anything. I didn't know his leaving would hurt so much. Mga kapatid, madalas hindi nabibigyan ng pansin ang ginagawa ng isang ama sa kanyang pamilya. Dahil madalas wala siya sa kanilang piling dahil sa paghahanap buhay. Naranasan ko din yan kasi ang father ko ay mangingisda. So matagal ding nawawala sa piling dahil lumalaot sila, malayo ang pinupuntahan at isang linggo, 2 linggong wala sa bahay. So mas malapit ako sa aking nanay. Kung nandito naman sa Pilipinas, ang mga ama ng tahanan ay maagang alis ng bahay para maghanap buhay, di po ba? Kasi sobrang traffic, di ba? Kailangan umalis ng alas 4 ng madaling araw kapag ikaw ay nasa Maynila nagtatrabaho or mas malayo pa, no? Madalas ginagabi naman sa pag-uwi, dahil traffic din naman, tulog na ang mga bata. Wala nang aabutang nagigising ng mga bata. Puwera na lang yung mga nagpupuyat. Lalo kung siya ay nasa ibang bansa. Katulad ng isang OFW na katulad ko. Taunan kung uuwi, o kaya kada 2 o 3 taon ang kontrata bago makapagbakasyon at makauwi sa pamilya. Sa pagnanais na magbigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, mapag-aral sa magandang eskwelahan, mabigay ang mga pangangailangan, nagtitiis ang isang OFW. Nagtitiis sa kalungkutan, no? Nagsusumikap, ginagawa ang lahat na makakaya, nagtitipid, na halos hindi na makabili ng kanyang sariling gamit para lang may padalang pera. Naalala ko yung kasamahan ko noon sa Qatar. Sabi niya sa akin, Brother Dong, itong pantalong ko, kokor. Alam yung kokor? Kokortinahin. Kasi wala nang, mahal eh. Kailangan magpadala ng pera sa Pilipinas dahil maraming nag-aaral nasa kolehiyo. Ganun ano? So halos hindi na makabili. Gustuhin mang umuwi kapag may mga okasyon, birthday, anniversary, graduation,
hindi makauwi. Dahil hindi pa tapos ang kontrata o kaya kung pwede namang umuwi, mahal naman ang ticket. No? Dati, nakakabili kami ng 2,000 reals round trip ticket. Ngayon, 5,000 na. I-times mo yun sa 14.78. Ang laki. Ipadala ko na lang. Di ba ba? Kaysa uuwi, ganun din naman. Magagastos ka pa. So, madalas, sabi nga, hindi nakaka-uwi ang magulang, ang mga ama, mga OFW sa panahon ng mga pagdiriwang sa pamilya. Madalas, nagtatampo ang mga anak dahil wala ang kanilang ama sa kanilang graduation, sa kanilang birthday, demo, o ano man sa mga babae. No? Nagtatampo. Hindi lang nila alam ang hirap ng kalooban ng mga ama na nasa ibang bansa. No? Pag uwi naman ng ama, ito naman ang kapalit. Hindi naman maibigay yung pagmamahal na nauukol sa ama. Matabang ang kanilang pakikitungo sa mga ama dahil malayo nga ang kalooban. Mas malapit sa mga nanay. Kaya lagi nilang kasama. Nakakalungkot sa parte ng ama. Naranasan din namin yan. No? Kaming mga ama ay hindi perpekto. Wala namang perpekto, di po ba? Nagkakasala din po kami. Subalit sa biyaya at patnubay ng Panginoong Hesus, ay patuloy na nagsusumikap na magampanan ang tungkuling ibinigay niya sa amin. At mahalin ang aming pamilya ng buong puso. Ang ama ng tahanan, ang siyang itinalaga ng Panginoong Diyos na pangunahan ang kanyang pamilya sa totoong pananampalataya. Turuan ang kanyang mga anak ayon sa panuntunan at mga utos ng ating Panginoong Hesus nang may pagmamahal at pagtitiyaga. Ngayon, kapatid, may tanong ako sa iyo. Personal question. Naranasan mo ba ang pagmamahal at pag-aruga ng iyong ama? Amen ba? Do you love and respect Him? Amen? Kaya, sa umagang ito, ang mensahe ng Panginoong Diyos ay pinamagatang, ayaw. Ayan. A father's heart. At ang ating teksto ay mababasa natin sa 2 Samuel, chapters 11 to 18. Pero hindi natin babasahin lahat yun. Napakahaba po. No? Kulang ang isang oras. Pagbabasahin natin lahat yan at ating ipapaliwanag. So bago tayo tumungo sa mensahe, tayo muna yung manalangin. Aming amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa patnubay ng Santong Espiritu. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo, Panginoon, sa araw na ito na kami binigyan nyo ng pagkakataon. It's a privilege, Panginoon, O God, na kami ay mga kapanambahan sa inyo, God, at muli makarinig ng iyong mensahe, Panginoon. Lord, give us wise and discerning heart. Give us wisdom and understanding, Panginoon, upang aming maintindihan ang inyong mensahe. Hindi lang ito maintindihan, kundi ito yung aming mga maisa puso at aming maisa pamuhay sa bawat araw namin, Panginoon. Lord, patnubayan niyo kami banal na Espiritu. Fill us, O God, Holy Spirit, O God, upang hindi kami madistract anumang gawa ng diablo, Panginoon. And Lord, as your servant, O God, use me as your mouthpiece, Panginoon, to share your word, your message to us, O Lord God. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Now, meron tayong dalawang major points, Two major points natin tatalakayin sa umagang ito. At before tayo tumungo sa buong mensahe, tingnan mo natin yung background ng mensahe sa umagang ito. Sa 2 Samuel chapter 11, King David, kung nabasa niyo na ito, ay nagkasala siya. He committed adultery with a woman na ang pangalan ay si Bathsheba. Very good. Okay? Asawa ni Uriah, the Hittite, at yun ay nagbunga. Nabuntis si Bathsheba. Ito ngayon, problemado si Haring David. Papaano ko ba ito malusutan? Para i-cover up ang kanyang ginawang pagkakasala,
Kasi nag-try na siya, hindi umepekto na nilasing niya si Uriah para pag-uwi sa bahay ay doon sa sisiping kay Bathsheba, hindi nangyari. Ang ginawa niya, ultimatum, iniutos niya na ilagay si Uriah sa front line, sa heavy, sa front line ng labanan na kung saan nandoon yung heavy fighting. At doon namatay si Uriah. Nung namatay si Uriah, inasawa niya si Bathsheba. Sa 2 Samuel chapter 12, ang sabi, kinonfront siya ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Prophet Nathan. Basahin ko sa Tagalog, sabi dito ni Prophet Nathan, ito pa ang sinasabi ng Panginoon, may isang miyembro ng sambahayan mo ang mag-imagsik laban sa iyo. Ibibigay ko ang mga asawa mo sa taong iyon na hindi iba sa iyo at sisiping siya sa kanila na kitang-kita ng mga tao. Ginawa mo ito ng lihim, pero gagawin ko'y makikita ng hayagan ng buong Israel. The Lord struck the child that Bathsheba had born to David at ito ay nagkasakit. Yung batang isinilang ni Bathsheba, nagkasakit. Kahit na nag-fast at nag-pray si King David, namatay pa rin ang bata. No? Hindi umepekto yung kanyang fasting and prayer ng 7 days. After that, saka siya nahimasmasan. That's the consequence ng kanyang ginawang kasalanan. Nangyari ang sinabi ng Panginoong Diyos sa sambahayan ni Haring David. At ito yung timeline ng kanyang, yung pangyayari ng kanyang buhay. No? Na kung saan nagsimula ito, nung si Amnon ay ni-rape si Tamar. Si Tamar ay kapatid ni Absalom. Half-sister ito ni Amnon. So magkapatid sila sa ama. Pero David did not discipline Amnon. 2 years later, Absalom killed Amnon. Absalom fled to Geshur for 3 years. Next, Joab convinced David to let Absalom return to Jerusalem. Kaya lang, for 2 more years, ayaw namang makipagkita ni David kay Absalom. Absalom stole the hearts of the men of Israel. Sa loob ng 4 na taon, ginamit ni Absalom ang kanyang posisyon sa palasyo upang makapagtayo ng puwersa, no? Inengganyo niya yung mga tao na imbes na pupunta sa hari, sa kanya na pumupunta, no? Siya na yung nagbibigay ng mga advices, hindi na doon sa kanyang tatay. Nagrebelde siya laban sa kanyang ama. Now, a total of 11 years had passed from the rape of Tamar to Absalom's rebellion. So, 11 years din yung kanyang pinlano. Rebellious Absalom was struck to death by Joab, one of the commanders of King David. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ang pagiging isang hari o isang ama na the same time hari, si Haring David. So, una, the father's love. Sa kabila ng kanyang kapintasan, mga kapatid, bilang isang ama, David still had a great heart or great love for his son, Absalom. Special sa kanya si Absalom eh. Parang paborito niya sa mga anak niya. Now, makikita natin yung kanyang pagmamahal. The spirit of the king longed to go out to Absalom. Sabi diyan, after Absalom had fled and gone to Geshur, nung pinatay niya na si Amnon, he stayed there 3 years, and the king David longed to go to Absalom, for he had been consoled over Amnon's death. So una, pagpapakita ng pagmamahal sa isang anak. Pangalawa, the king kissed Absalom. So sabi doon sa 2 Samuel 14:33, Joab went and told the king, and King David summoned Absalom, who came to him and bowed face down before him. Then the king
kissed Absalom. So una ay longing siya na makita si Absalom. Pangalawa, hinalikan niya si Absalom. At pangatlo, take note, kahit ito nagkasala, ha? Okay. The king was grieving on the death of Absalom. Nung namatay na si Absalom, nag-grieve si Haring David. Ang sabi 2 Samuel 18:33, the king was shaken and went up to the gate chamber and wept. And as he walked, he cried out, "Oh, my son Absalom, my son Absalom, if only I had died instead of you. Oh, Absalom, my son, my son." So ipinakita ni Haring David na bagamat nagkasala si Absalom, mahal na mahal niya ito. No? Parang tayo, nagkasala tayo. Lahat naman tayo makasalanan, ano? Minahal tayo ng Diyos. Amen? Lubos ang pagmamahal sa atin ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Mga kapwa ko, daddy, ama, tatay, no? Papa, sa pinakita ni Haring David na pagmamahal sa kanyang anak, bagamat ito'y nagkasala. Let our children see our heart. Ipadama natin sa ating mga anak bago pa man mahuli ang lahat. Di ba? Ipadama natin sa kanila ang pagmamahal at pag-aaruga na kailangan nilang maranasan at maramdaman. Hindi lang puro pera. Puro pera. Sige, okay, pera. Sige. Ano kailangan mo? O ito. O ano kailangan mo? Kailangan nila ng ating quality time. Guidance. Kung papaano lumakad sa buhay na ito na naaayon sa kalooban ng Panginoong Hesus. Amen ba yun? Mahina. Dahil kung hindi, may mga consequences tulad ng mga naranasan ni Haring David. Now, King David's sons were blind to their father's heart. Hindi nila nakikita yung puso ng kanilang ama. No? Hindi nila alam, hindi alam ng mga rebelding anak ni David ang pagmamahal ng kanilang ama sa kanila. Kaya bilang kapalit, hindi rin sila nagpakita ng pagmamahal. No? Sa kanilang ama. Umiyak si David sa pagkamatay ni Absalom. Kahit na gusto siyang patayin ito, iniyakan pa rin niya. Absalom and later Adonijah, yung kapatid ni Absalom, minana nila yung good looks. Kasi pogi si David eh. So pinana nila yung good looks, pagkamatikas ng kanyang pangatawan, at ambisyon ng kanilang ama, minana nila yon. Ngunit, hindi ang kanyang puso. Okay? Ang tunay na kadakilaan ni David. Maaring walang discipleship, walang mentoring na nangyari sa kanyang mga anak, no? Nang ginawa ni David. Walang tamang pagtuturo at pagdisiplina sa mga bata dahil ang sabi sa Proverbs 23:26, "My son, give me your heart and let your eyes observe my ways." Parang walang ganong ginawa si David sa kanyang mga anak. Napakahalaga ng close relationship ng ama sa kanyang anak. Tama ba yun, mga tatay? Dahil doon nagkaroon ng build-up ng pag-ibig, no? Nabibuild up yung pag-ibig at respeto sa bawat isa. At higit sa lahat yung pagtitiwala. Ganon din naman. Dapat na namumuhay tayong mga ama na may kabanalan, nasusundan o gagayahin ng ating mga anak. Amen ba yun? Amen. Praise the Lord. So, King David as a father is imperfect. But the sons are responsible for rebelling and missing his godly, loving heart. Yun po ang kanilang na-miss sa kanilang amang si Haring David. Pangalawang punto, Father and King. Ito na. Father and King. A failure father. Ang pagtatayo ng kaharian sa halip na pamilya
ang uunahin, ay nagkaroon ng negative effect ito sa buong pamilya o sambahayan ni Haring David. Wala tayong mababasang account sa Biblia na pinangunahan ni David ang kanyang mga anak, mga asawa at concubines na magbasa ng scriptures. Gaya ng inutos ng Panginoong Diyos kay Joshua. Doon sa Joshua 1:8 na ang sabi doon, "This book of the law must not depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. For then you will prosper and succeed in all you do." Hindi po na ituro ni Haring David sa kanyang mga anak. Kahit ni si David ay after God's own heart. Di po ba? Mababasa natin. He's God's own heart siya eh. After God's own heart. At nakapagsulat siya ng 75 chapters ng Psalms. Out of 150 chapters in the book of Psalms, 75 ang sa kanya. Pero hindi niya na-impluensyahan ang kanyang mga anak at kanyang pamilya sa pagiging malapit niya sa Diyos. Siya lang yung malapit sa Panginoon. Nangyari yan nung way back 1998, 1999, nung kami nag-join sa World International dito sa sa Imus, no? At na-involve ako sa ministry. Pero ang aking sister wife ay naiiwan sa bahay. Sabi ko, hindi pwede. Hindi pwedeng ako lang ang aangat sa aking pananampalataya. Kasama ko dapat ang aking may bahay. Yun ang aking ipinanalangin. At tinugon ng Panginoon. No? Tinugon ng Panginoong Diyos. Alam niyo naman, kilala na si Sister Joy, ano? So yun. Yun po yun, ang simula. Now, sabi nga, ang utos ng Panginoong Diyos ay read, proclaim or speak, meditate His Word, and most importantly, ay put into practice daily. Yun ang utos ng Panginoon eh. No? Yan eh. Oh. Reading, proclaiming, and meditating God's words and putting into practice daily will make us prosper and succeed in all we do. Yan po yung sekreto. At hindi lang po ang ama ang malapit sa Diyos. Dapat kasama ang asawa at mga anak at buong sambayan. Agree ba kayo doon? Amen? Palakpakan naman ng Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, maraming mga ama ang talagang sikap talaga sa paghanap buhay, sa pagpapalawak ng mga ari-arian, no? Hanap buhay na talagang ubos oras na. Pagpapayaman, kung may mga nagpapayaman, at nakakaligtaan na maglaan ng panahon sa kanilang mga anak. Akala sapat na ang salapi na maibigay sa kanila para matugunan ang kanilang mga material needs. Sige nang bigay, pero hindi alam kung saan na napupunta. No? Mga kapatid, ang ating mga anak ay nangangailangan ng isang model father image na mag-guide sa kanila tungo sa tamang landas na ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa Proverbs 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Bilang mga ama, binigyan tayo ng responsibility ng ating Panginoong Diyos to guide our children. Habang maliit pa ang mga bata, tuturuan sila ng tamang pag-uugali. Dahan-dahang ipaunawa ang mga salita ng Diyos at utos ng Panginoong Hesus upang, sabi niya, turuang manalangin hanggang sa makasanayan na ito at maging bahagi na ng kanilang buhay. Ginagawa ba natin yon, mga kapatid? Mga magulang, mga ama? Nagawa ba natin ito? Proverbs 23:13, disiplinahin mo ang bata
Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Meron kasi mga magulang na hindi makanti yung kanilang anak kasi mahal na mahal. Pero ang ginagawa ay hindi na maganda. Naging makulit na, naging suwail na, hindi pa rin napapalo. Sabi naman dyan, hindi naman niya ikakamatay yung palo eh. Wag lang sobra. No? Itong yung panganay ko dyan, yung nandyan sa audio ngayon. Oh. Isa lang, piniti ko lang naman isa. Mga 3 taon yata siya nun. Medyo makulit. Oh. Pitik lang. Once lang yun. Yun lang po. Mula noon, wala na. Dahil nagtanda na siya. Hindi naman po nakakamatay. Tayo mga Pilipino ay may mga kasabihan. Isa na dito. Ang kahoy habang mura at malambot, huhubugin na sa tamang ayos. Di ba ba? Kung ito'y lumaki na at tumayog, mahirap na ang paghubog. Tama. Sino ang nagtanim dito ng mga puno? Yung mga seedlings pa lang. No? Kailangan, lalo na ipil-ipil, di ba? Madali namang i-guide. Lagyan nyo ng stick na diretso, tali nyo, paglaki niyan diretso. Pero pag hayaan mo lang yan, at yan ay pumaling, pag lumaki na, itutuwid mo, mababali na yan. No? So, ang baluktot na malaki at matigas na puno ay hindi mo na kayang ituwid. Kapag yung pinilit, ay tiyak mababali na ito, lumalaban na eh. No? Maraming mga anak ang mahirap pagsabihan dahil sumasagot ng pabalang sa kanilang mga magulang. Kapag sinaktan, lalayas. No? Hindi nakikinig sa mga sinasabi at payo dahil tumitigas na ang kanilang puso. Kaya nga, hanggat bata pa, disiplinahin na. Disiplinahin na. Huwag aayunan sa maling pag-uugali. Huwag tatawanan. Ako, yung iba pa naman, tinatawanan kahit upang hindi ka magsisi, kapatid, sa bandang huli. Take note, walang pagsisising na uuna, laging nasa huli. Tama? Praise the Lord. Hallelujah. Nagkakaintindihan tayo kasi talagang Tagalog, di ba ba? Amen. Tungkol naman sa paglabag at pagkasala ni David sa pag-aasawa at pagpapabaya sa pamilya ay halos sumira sa kanyang pagiging hari. Hindi lang si David ang nakaranas ng mga consequences, maging ang mga asawang lalaki na hindi tapat sa kanilang mga asawang babae ay hindi exempted sa masamang epekto ng adultery o pangangalunya. Laging may balik ito. Kahit sa science, meron yan. Third law of motion. That for every action, there is always equal but opposite reaction. Do you remember that? Yan. Kahit sa physics, di ba? Apply pa rin, di ba? Sa ating kapanahunan, mga kapatid, napakarami ang nasirang mga pamilya. Nagresulta sa paghiwalay ng mga asawa at ang mas dumanas ng kahirapan at emotional na, sabi nga ay, problema, walang iba kundi mga anak. Kawawa ang mga anak. Ang daming broken families na nagiging dahilan na ang mga anak ay napapariwara at nagiging rebelde. Dahil ang pamilya at kaharian ay parehong nasa panganib, ang favoritism at kalungkutan ni Haring David ay sa isang membro ng kanyang pamilya ay halos sumira sa lahat. Talagang walang maidudulot, mga kapatid, na mabuti sa pamilya ang may favoritism. Tayo mga magulang, hindi dapat magkaroon ng favoritism sa ating mga anak. It will cause damage sa relasyon ng mga magkakapatid. Dapat pantay-pantay ang ating pagmamahal at pagtingin sa ating mga anak. Walang salitang paboritong anak, no? Ang maririnig o maramdaman sa loob ng tahanan. Wala dapat yan. Dahil ito'y pagmumulan ng pag-iinggitan at pag-aaway. Kagabi, nung last Friday, sa aming men's fellowship, no? May isang tanong, i-paraphrase ko lang ito, no? Isang tanong doon.
Ano ang papel na ginagampanan mo sa iyong pamilya? Mga katatayan yun, ano? So, meron kaming group discussion. Sa aming mesa, meron kaming 5 doon, mga tatay. May isang nagsabing tatay, ang isang ama ay haligi ng tahanan. Wow. Lagi naman naririnig yan, di ba? At ang ilaw ay nanay ng tahanan. Alright. Pero pag single parent, both. Ilaw at haligi. Di ba? Tama, haligi ng tahanan. Kaya lang, may kaya lang eh. Kaya lang, dapat ang haligi o pillar sa English ay nakatayo sa isang pundasyong matigas na bato. Okay? Hindi sa buhanginan. So that when the strong storm and floods came, it will not be toppled o hindi ito babagsak. At ang at ang batong iyon ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus, the rock of our salvation. No? Ang tanong, how can we stand firm on the rock of our salvation? Paano? By obeying God's commands. Di po ba? Ang sabi niya sa Joshua, yung binasa ko kanina, this book of the law must not depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. For then you will prosper and succeed in all you do. Meditate. Tanong ko sa mga tatay, nagbabasa ba kayo ng Biblia sa umaga at sa gabi? Nagbabasa ba kayo? Nakikita ba ng mga anak ninyo? At sabi pa ng Panginoong Jesus, Matthew 7:24-25, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Kaya bilang haligi, hindi lang haligi, kasi depende sa kinatatayuan ng haligi. Di po ba? Sabi ng Panginoong Jesus, dapat sa bato. Upang anumang bagyo, pagsubok ng buhay, hindi ito babagsak. Baka mamaya yung haligi na inilagay ay lawaan, ito ay inanay, bagsak. Walang tibay na maasahan, Spartan lang. Joke. Alright, so, at sa huli, sabi nga sa Ephesians chapter 6:13, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand the evil in the evil day, and having done all, to stand firm. Yun po, we must stand firm in the rock of our salvation. Ano ang ang kailangan nito? Babad tayo sa salita ng Diyos. Reading, proclaiming, meditating, and most importantly, put it into practice. Mga kapatid, bilang Kristiyano, ang pinakamahirap ay i-apply ang salita ng Diyos. Tama ba? I-apply ang salita ng Diyos. Madaling mag-memorize. Madaling magbasa. Ang gagaling. Paano pag in-apply na sa buhay? Without the Holy Spirit guiding you, empowering you, you cannot do it. Kung wala ang banal na Espiritu na kumikilos sa buhay natin, hindi natin kayang ipamuhay ang salita ng Diyos. Now, balik tayo kay Haring David. Father and king, a king not strictly stopping a harmful rebel. Inilagay ni Absalom sa panganib ang lahat sa pamilya at kaharian ni David. Hindi kayang maging malambot ni David sa kanya.
maaring sirain ng rebelding anak ang lahat. Kailangan niyang tapusin ang pagiging rebelde nito. Ganon din sa ating pamilya, mga kapatid. Kapag alam natin na may nagre-rebelde sa ating mga anak o gumawa ng hindi maganda, supilin na natin. Tayo mismo ang susupil, hindi ang mga nanay. Okay? Sa ating pamilya, dapat tayong mga ama ang nagpapatupad ng kaayusan. Tayo dapat ang naglalagay sa order ng ating pamilya. Tayo ang dapat ang kakakitaan ng pagiging mabuting example sa ating mga anak. Amen ba yun? Praise the Lord. Magre-rebelde ang ating mga anak kung hindi maayos ang ating pamamalakad sa loob ng tahanan. Sabi nga, we shall walk the talk. Baka naman, sabi ka ng sabi, ginagawa mo naman ang kabilang o ang kabaligtaran nito. Anak, huwag kang magsisigarilyo ha. Kakasama yan. Pero nagyuyosi ka naman pag wala siya. Huwag kang iinom ng alak ha. Nakakalasing yan. Nakita ka, tumutoma ka doon sa ano. Meron kaming kahit na born again daw baka burn again. Inom pa rin ang inom. No? O di na bypass. Meron pa akong kasama noon sa Qatar. Pag nagsigarilyo, 3 pakete ata yun sa isang araw. Pero Christian daw siya. Pati pamilya niya, Christian daw siya. So sabi ko, nabasa mo sa Biblia, di ba? Na ingatan ang ating katawan dahil templo ng Diyos. But I cannot resist. Indiano yun I cannot resist. O di na double bypass din siya. Ang anong number 1 na bawal? Bawal magsigarilyo. So yun ang paraan ng Panginoon. We shall walk the talk. Ipamuhay natin kung ano ang ating sinasabi. Bago nangyari ang labanan between Judah and Israel, wherein 20,000 men from Israel ang namatay dahil kay Absalom, inutos ni Haring David sa kanyang mga commanders na sina Joab, Abishai, and Ittai. Ang sabi niya, 2 Samuel 18:5, alang-alang sa akin, huwag niyong saktan o sasaktan ang binatang si Absalom. Tindi, mahal na mahal pa rin niya ang kanyang anak. Bilang isang amang nagmamahal sa kanyang anak, kahit na siya ay kinakalaban nito, umiral pa rin ang kanyang pagiging ama. Gaano man siya katapang na mandirigma. Kaya lang, gagawin ng Panginoong Diyos ang hindi kayang gawin ni Haring David na sinabi sa 2 Samuel 17:14, the Lord had purposed to bring disaster on Absalom. Hindi kayang ipapatay ni David si Absalom, pero ang Diyos bring disaster on Absalom. Sabi niya, another rebellious sons na pinatigil ng Panginoong Diyos. 2 Samuel 2:12, 17, and 22, ang sabi diyan, now the sons of Eli were wicked men. They had no regard for the Lord. The men treated the offering of the Lord with contempt. They were sleeping with the women who were serving at the entrance to the tent of meeting. Sinasamantala ng mga anak ni Eli, sinasamantalahan yung mga babae, no? Matindi ang ginawang kasalanan ng kanyang mga anak. His sons were blaspheming God and he did not restrain them. Yun ang problema. Alam nang ginagawa ang kalokohan, kasamaan, hindi pa rin nire-restrain, hindi pa rin pinipigil, hindi pa rin dinidisiplina. Yun lang. 2 Samuel 2:25, Eli's sons would not listen to the voice of their father, for it was the will of the Lord to put them to death. Ang Diyos na ang umaksyon. Kung hindi kaya ng ama na aksyonan, ang Diyos na. Ito ang katotohanan, mga kapatid. Kung hindi kayang supili ng isang ama ang kanyang mga anak o anak na gumagawa ng kasamaan, ang Diyos ang magpaparusa. Hindi kasi siya konsentidor. Ang ating Diyos ay hindi konsentidor. David as king and Eli, the high priest, has a duty
or had a duty to put their rebel sons out of commission, regardless of how tender their feelings toward their sons. Gaano man nila kamahal ang kanilang mga anak, ang Diyos ang magpaparusa sa kanila. Hindi kaya ni David na patayin si Absalom, pero si Joab ang gumawa ng nararapat. Pinatay niya si Absalom para maiwasan ang mas matindi pang gulo sa kaharian ni David. Nung nalaman ni David na patay na si Absalom, sobra siyang nalungkot, naghinagpis, nagluksa. Kaya Joab pushed David to do what had to be done. Sabi niya, stop acting like a grieving father and start acting like a victorious king. Ito rin naman ay naranasan ng Panginoong Hesus. Si Lord Jesus din ay nag-grieve o nanangis nang makita niya ang Jerusalem. Nung papapunta siya sa Jerusalem, sabi niya ron, yung kaparusahan na mangyayari sa Jerusalem. Nawala. Ayan. Nasobrahan. Balik. Ayan. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang na sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo, ang iyong mga kaaway, palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng taong nasa sakupan mo. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, nanangis din ang ating Panginoong Hesus. Alam niya ang kahinatnan ng Jerusalem. Ganon din, bilang mga ama ng tahanan. Alam natin ang ating mga anak kapag hindi na lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, sila ay mapapahamak. Alam natin yan. Subalit kailangan nating gumawa ng aksyon. Tayo gumawa ng pagkilos upang mapigil sila at hindi sila mapahamak ng tuluyan. Ngayon, mga kapatid, kung ating babalikan ang sinabi ni Haring David nang nalaman niyang patay na si Absalom, ang sabi niya, if only I had died instead of you, O Absalom, my son, my son. Pero hindi niloob ng Panginoong Diyos na siya ang mamatay o mapatay siya ni Absalom dahil ipapanganak pa ni Bathsheba si Solomon. Okay? Na kung saan alam natin ang naging parte ni Haring Solomon bilang hari ng Israel. So, si Lord Jesus ay namatay din para sa ating kaligtasan. After dying in the hands of the rebellious children of Israel, Jesus rose again in victory. Although David's roles and feelings as a father, sabi nga, and a king were in conflict, pero ang Diyos, the attributes of God are in harmony. Nagkakaisa. The Lord Jesus reveals us the Father's loving heart. And also His justice as King and Judge. Mga kapatid, ito yung Father's love. Luke 15:20, ang sabi diyan, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. Ito yung prodigal son. Nung siya ay magbabalik na sa kanyang ama dahil nahimasmasan na siya. No? Nung makita siya ng kanyang ama, sabi niya, but while he was still in the distance, his father saw him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang puso ng Diyos. At ito naman ang judgment ng isang hari. Luke 19:27, tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Ganun naman ang judgment ng isang hari. Kaya, both as father and king, si David, tunay, naroon ang kanyang puso. Ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Bagamat hindi niya nagampanan ng totoong bilang isang tunay na ama para sa kanyang mga anak, subalit ang kanyang pagmamahal ay naroon. Hindi lang niya ito na-i-apply
Hindi lang niya ito naipadama sa kanyang mga anak. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, let us summarize kung ano ang ating natutunan sa araw na ito. A husband must be faithful to his wife. A husband must be faithful to his wife. Isa lang. A father must prioritize building his own family among other things. Be the role model of his children in Christian living and without favoritism. A father must be the one leading his family in reading, proclaiming, and meditating the Word of God, and most importantly, putting them into practice in daily living so that he will prosper and succeed in all he do. A father's love overrides all the bad things being done by his children, but must correct and discipline them appropriately. Huwag tayo maging konsentidor. Mahal natin ang ating mga anak. Kaya dapat ituwid natin sila. Dahil ayaw natin silang mapahamak. Pag hindi natin ginawa, ang Diyos ang kikilos. A father must spend quality time with his family, building close relationship, and be their leader. Be their leader. And lastly, the Lord Jesus reveals to us the Father's loving heart and also His justice as King and Judge. Amen? Praise the Lord. Palakpakan ng Diyos na buhay. Hallelujah. Inanyahan ko mga ama, mga tatay, mga daddy na tumayo at lumapit dito sa harapan upang may panalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Daming mga tatay. Yan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Happy Father's Day sa inyong lahat. At sa akin din pala. Sige po, ating ituon ang ating mga kamay sa mga magigiting na ama ng tahanan. Haligi na nakatayo, dapat sa matigas na bato, the rock of our salvation. Sige, tayo'y manalangin. Aming amang banal na makapangyarihan sa lahat. Tunay, O Diyos, aming Ama, kayo ang aming Diyos, ang aming model, Panginoon. O Lord God, narito po ang mga tatay, Panginoon ng tahanan. Lord, hindi aksidente na sila ay nagiging ama ng mga tahanan, Panginoon. Ito'y nasa plano niyo, Panginoon o Diyos. Lord, salamat sa kanilang mga buhay. Ang kanilang mga pagtitiis, pagtitiyaga, pagsisikap, Panginoon, para sa kanilang mga pamilya. Lord, alam niyo ang lahat ng ito. Subalit, Panginoon, bilang mga ama ng tahanan, kabilang na po ang iyong lingkod, hindi namin kaya, Panginoon, kung wala kayo nangunguna sa amin, O Diyos. Lord, puspusin niyo po ang bawat isa sa amin. Ang lahat ng mga narito, Panginoon, maging nasa online, Panginoon God, ng mga ama. Puspusin niyo po kami ng iyong Santong Espiritu sa bawat sandali ng aming buhay. Panginoon, panghawakan niyo po kami. Increase our faith, O God, day by day. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Na magampanan ng bawat ama ng tahanan ang mga responsibilities na ipinagkatiwala niyo po, O Diyos. Bilang mga ama, bilang ehemplo ng kanilang mga anak, at nagtataguyod sa kanilang mga pamilya. Pangunahan ang bawat pamilya ayon sa inyong kalooban. Spiritually, Panginoon o God, sa pag-aaral na inyong mga salita, sa pagbulay-bulay nito, sa pagsasagawa ng inyong mga salita sa bawat buhay namin, Panginoon. Tulungan niyo kami, O Diyos. Tulungan niyo po ang bawat ama na narito, Panginoon. Palakasin niyo po ang pananampalataya ng bawat isa, O God. Sa gitna ng mga bagyo, pagsubok ng buhay, nakatayo kami, Panginoon, sa aming firm foundation na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Lord God, I entrust them to you, Panginoon. Panghawakan niyo sila, Panginoon. Ilayo niyo sila sa mga tukso, O Diyos.
Ilayon sila sa mga tukso na ginagawa ng dyablo, Panginoon. Pagtibayin niyo po ang kanilang mga panampalataya. Palakasin niyo po sila, Panginoon o Diyos, upang sa gitna ng mga problema ng buhay, patuloy silang nakatayo, Panginoon, na may pananalig sa inyong kapangyarihan, Panginoong Yesus. Na may pananalig sa inyong pangalan, Panginoong Yesus. Panghawakan niyo po sila. Touch their hearts and their thoughts. Guard their thoughts upang hindi makapasok ang gawa ng dyablo, Panginoon. Protect them from any danger, Panginoon God. Cover them with the blood of Jesus, Panginoon. At patuloy kang kumilos sa kanilang buhay, Banal na Espiritu. Patuloy kang mangusap sa kanila, Panginoon God. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa na narito. Ang mga ama ng tahanan, Panginoon God, aming Ama. Patuloy silang palakasin, patatakin, pagpalain sa lahat ng kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga hanap buhay. Pagpalain niyo sila, Panginoon Diyos. At ganoon din, Panginoon God, maging pagpapala sila sa kanilang mga pamilya, maging sa buong iglesia namin, Panginoon, maging pagpapala sila, O Diyos. Magamit ang kanilang mga buhay sa paglilingkod sa inyo, O Diyos, O God. Sa lahat ng aspeto, Panginoon, pagpalain niyo po sila, Panginoon God. Salamat, O Diyos. Lord, we entrust them to you, Panginoon. Patuloy kang manguna sa kanila, Banal na Espiritu. Hindi lang sa araw na ito, kundi sa bawat araw, Panginoon, na nalalagi dito sa lupa, Panginoon God. Kayo, Panginoon, ang manguna sa bawat isa, sa bawat ama ng tahanan, upang maging buo ang pamilya. Lord, ang pag-ibig ay ipadaloy niyo po sa kanilang mga puso at kanila rin maipadama sa kanilang mga asawa at sa kanilang mga anak, Panginoon. Bind them with your love, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po. Salamat po ng marami, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po, and Happy Father's Day. Happy Father's Day. Inaanyahan po ang bawat isa na tumayo. Tayo po ay aawit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hati. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hati. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hati. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hati. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hati. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hati. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay-buhay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong pinanggawa, tinawag mo kami iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay-buhay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong pinanggawa, tinawag mo kami iyong anak.
Hallelujah. Salamat, Panginoon o Diyos. Binigay niyo kami ng karapatang maging anak ninyo, Panginoon o God, sa aming panampalataya sa aming Panginoong Jesus. Lord, thank you, O God, for giving us the right to become your children. Wala naman kami, O Diyos. Likas kaming makasalanan, subalit salamat sa inyong dakilang pag-ibig, Panginoong Jesus. Salamat sa pagligtas niyo sa amin, O God, at inaring mga anak, Panginoon. Salamat, O Diyos, O God. Kami rin po bilang mga katatayan ng iglesyang ito. Ang lahat ng narito, Panginoon, patuloy na sa inyo lamang umaasa, O Diyos. Because we are nothing without you, Lord. And we can do nothing without you, Lord Jesus. Holy Spirit, O God, fill us. Empower us, O God, upang aming magampanan ang ipinagkatiwala niyo sa aming mga responsibilities, Panginoon. Lord, pour out your love in our hearts, O God, upang pag-ibig niyo ramang ang aming maipadama sa aming mga pamilya, sa bawat isa, Panginoon, O God. Ang puso niyo, O Diyos, O God. Nawa, Panginoon, O God, patuloy naming maranasan na inyong pagdakilang pagmamahal sa amin. Ganon din, may padama namin sa aming mga asawa at mga anak, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, O Diyos. Magkaroon ng harmony ang bawat pamilya, Panginoon. Magkaroon ng pagkakaisa, O Diyos. Pagre-respetohan, Panginoon. Pagsusuportahan, Panginoon, lalo na sa gitna ng problema at bagyo ng buhay. Lord, ang mga tatay, Panginoon, na inyong itinalaga, O God, bilang haligi ng tahanan, Lord, patatagin niyo po, Panginoon, O Diyos. Panghawakan niyo po ang bawat isa sa amin, ang lahat ng iyong mga anak, mga nanay, mga anak, Panginoon. Pagkalooban, Panginoon, ng pag-ibig na nagmumula sa inyo, na siyang magbibigis sa amin, Panginoon, bilang isang matibay na pamilya, Panginoon. Sabay-sabay na magpupuri at maglilingkod sa inyo, Diyos. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa inyong mensahe sa amin, O God. Lord, patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. Patuloy kang manguna sa amin, Panginoon. Holy Spirit, guide us. Speak to us, O Lord God, with your words, Panginoon. Upang hindi kami madaya ng dyablo, Panginoon. Patatagin niyo ang aming panampalataya, O God. Increase our faith, O God, day by day. Increase our faith, O God, day by day. Upang kami maging karapat-dapat sa inyo, O Diyos. Lord, likas kaming mahina, subalit lumalakas kami sa inyo, O Diyos. Ang iyong kagalakan ang siyang aming kalakasan, Panginoong Jesus. Kaya naman, Panginoon, salamat sa buhay ng bawat isa na narito. Salamat, inuna ang iyong kaharian, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O Diyos. At patuloy kang kumilos sa amin, Panginoon. Kayo lamang makita sa aming buhay. Kayo lamang mapapurihan sa aming mga buhay, Panginoon. Sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Sa lahat ng aming iisipin, Panginoon God. Sa lahat ng aming mga sasabihin, kayo lamang ang maitaas, Panginoon Jesus. All glory belongs to you, Panginoon O God. Salamat, O Diyos, sa bawat isa. Ganon din, Panginoon, ang aming mga ikapo at mga offering, Panginoon, narito po, O God. Ang aming mga handog, pagpalain niyo po ang lahat ng ito. Naway maging magamit ito sa ikalwalhati na iyong pangalan at magamit sa inyong iglesia, Panginoon, at marami pang maabot ng mga kaluluwa na matulungan ito, Panginoon God. Lord, pagpalain niyo na po mga kumpanya, ang mga pinagkakakitaan namin, Panginoon, ang hanap buhay namin, O Diyos, pagpalain niyo po na patuloy na maging daluyan ng pagpapala tungo sa amin, Panginoon, at ganun din kami, Panginoon, maging channel of blessings, Panginoon, lalo sa aming iglesia. Salamat, O Diyos. Pagpalain niyo na po mga kapatid namin na humahawak ng mga salaping ito. Bigyan sila ng wisdom and understanding upang maayos ang paggamit ito, Panginoon, ayon sa inyong kalooban, O Diyos. And Lord, salamat, O Diyos, sa panibagong linggo na ipagkakalob niyo po sa amin. Sa aming kakaharaping panibagong isang linggo ng aming buhay. Gabayan niyo kami, patatagin niyo kami. Ilayo niyo kami sa gawa ng dyablo, Panginoon. At maging pagpapala kami, Panginoon, sa bawat isa. Lord, at muli kami babalik sa sunod na linggo upang muli magpasalamat, magpuri at sasamba sa inyo, O Diyos, bilang isang pamilya, Panginoon. Salamat po ng marami, O God, aming Ama. Salamat po ng marami. And Lord, allow me to bless your people with the love of the Father,
with the grace and mercy of our Lord Jesus Christ and the continuous fellowship of the Holy Spirit be upon us today and always. And everybody will say, Amen and amen. God bless you mga kapatid. God bless you. Muli, Happy Father's Day sa bawat isa. Amen. See you everyone next week po sa ating prayer meeting for every 7 p.m. At meron din po tayong live streaming sa ating FB. At the same time, meron po tayong Youth Watch every Saturday and YA Fellowship. And of course po, Sunday po. See you next week. God bless everyone! Kinabiyaya, pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawa, pinagpala ng lubusan. Hindi mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang